So, how to activate yung status ng item natin. So, first, select natin yung PO. So, lahat ng mga item na nandito sa PO. Next, filter natin yung pending. So, ito yung mga item na kailangan nating i-activate or i-verify natin kung tama ba yung account code na ginamit para sa item na ginawa nung supply section. So, pag okay ang lahat, gagawin lang natin is check natin to isa-isa. Be very careful sa pag approve ng mga account code. So, make sure na tama yung ginamit nila na account. So, be very careful sa pag-active ng mga bagong item na ginawa ng supply section. Kasi ito na yung magiging classification niya. Kasi hindi pwede na ginamit na natin ang isang item sa office supply, then after ng mga deliveries, in and out ng mga items, sa dulo sabihin, ay, dapat pala other supplies ito. So, doon tayo magkakaproblema kasi lahat nung magre-recalculate yon. So, make sure na tama yung account classification natin. Total, minsan nyo lang naman silang ika-classify eh. Hindi naman every time na may PO mag-classify kayo. It's only one time. We're doing this one kasi para magtali kayo ni supply. Kaya kung ano yung account code na ginagamit nyo dito, ganun din ang gagamitin na account code ni supply section para hindi tayo magkaroon ng disbalance. In the end, hindi tayo mahirapan hindi tayo mahirapan mag-reconcile sa supply section. Mali yung account classification, pwede nyo namang palitan na bago nyo gawing active. So, kasi okay lang naman na palitan kasi nga first time pa lang naman ninyong i-classify yung item. So, other supplies, material inventory. Saka nyo siya i-active. So, okay lang yan ganyan. Basta una pa lang. So, you can see pala, meron tayong inactive dito. I-inactive nyo lang yung isang item once na i-discontinue nyo na yung item. Ayaw nyo nang ipagamit sa supply section or mag-agree kayo na huwag nang gagamitin. Ginagamit lang natin ito, for example, itong si all-purpose detergent bar. Ginawa mong office supplies inventory. Now, ito yung sabi ko kanina na paano in the end, ay mali pala. Dapat other supplies inventory siya. So, ang gagawin nyo, hindi nyo ito papalitan ng other supplies inventory. Ang gagawin ninyo, i-inactive nyo na ito para hindi na siya magamit ulit sa pag-in ng mga item na same like detergent bar. Tapos, ang gagawin nyo, magpagawa kayo ulit sa supply section ng another item code, tapos detergent bar all-purpose 1 kg pa din. Pero yung classification niya na should be other supplies inventory. Tapos, yun yung i-activate nyo. So, meaning, pag ito nag-inactivate, hindi na to mag-appear sa drop-down ng supply. So, hindi na nila magagamit to in or to receive ng isang item. Ang gagamitin na nila is yung bagong detergent bar na mayroong bagong classification na other supplies. Kasi yun na yung magiging active. Meaning, yung inactive, hindi na siya mag-a-appear doon sa in ng mga bagong deliveries. Pwede rin tayong mag-filter by classification na dito. So, wala siyang office supply inventory. So, lahat na nandito is office supply
inventory na pending. So, kung gusto niyo makita lahat ng active na office supplies, select nyo lang din yung active. So, makikita office supplies lang din yan nandyan. Natin kung may other supplies and materials inventory. So, wala. Sa inactive, wala din. So, kung ayaw nyong mag-backspace, pwede nyo double click para mawala yung type nyo at mag-refresh, babalik siya ulit sa lahat ng item. Pwede rin kayo mag-search by item, dish, then click nyo enter lahat ng may dish na word, lalabas. And then, pwede nyo active or deactive. Inactive. Pwede nyo i-active or inactive. So, ganun lang tayo mag-classify. And then, pwede nyo palang tapos, sa PPE pala, wala tayong magiging problema kung palit-palit man tayo ng classifications kasi hindi naman natin to ini-expense. So, yung pag-expense natin sa PPE is through disposal naman or transfer or pagbinenta natin. So, ang gagawin nyo lang kung classify nyo itong isang item na to, yung amount lang niya, magkakaroon lang kayo ng adjustment sa job ninyo kasi nilipat nyo yung amount. At the same thing, yung sa PP Ledger card, dilipat na rin yung school site. For example, to land, gusto nyo ilipat sa ibang account, mapupunta rin siya doon sa ibang account doon sa ating PPE Ledger card.